Praise the Lord! Kaway-kaway sa mga kabataan dyan. So, meron lang mensahe ang ating Panginoon ngayon. Sinabi dito sa 2 Timothy chapter 2, verse 22. Kaya nga, iwasan mo ang masasamang hilig ng kabataan. Sa halip, ay pagsikapan mong maging matuwid, tapat, mapagmahal, at mapayapa, kasama ng mga taong may malinis na puso na tumatawag sa Panginoon. So, sa mga Kristiyanong kabataan po dito, no? Ito po yung mensahe sa atin ng Panginoon bilang isang mga kabataan. Sabi po dito, iwasan daw po natin yung masasamang hilig ng isang kabataan. Ano nga po ba yung hilig ng kabataan, kapatid? So, huwag na po tayong lumayo. Bilang mga kabataan, ito po yung mahilig po sa kahalayan. Tama po ba? Amen po ba? Sa mga kalaswaan, sa kalayawan. Pag sinabing kalayawan, kapatid, ito yung mahilig tayo sa mga gawaing makamundo. Sa gawaing puro kasiyahan. Bilang mga kabataan, mahilig tayo makipag-away, makipag-chismisan. Mahilig tayo, kapatid, na pag-usapan si ganito, si ganyan. Bilang isang mga Kristiyano, kapatid, sabi dito, iwasan daw natin yung mga hilig ng kabataan. Ano nga po ba yung mga hilig ng kabataan? Nakapaloob po dito, kapatid. Yung yung mga landian, kapatid, tama po. Ang mga kabataan po ngayon, mga kapatid, mahilig po sa kalayawan, mahilig po sa sabi nga po sa huling mga araw, ganito yung magiging karakteristik ng tao, ng mga tao. Ang mga tao daw po yung magiging mapusok. Pag sinabing mapusok, kumbaga sa modern term natin is malandi. Kumbaga pag nakakita lang ng gwapo, pag nakakita lang ng maganda, kung ano-ano na yung pumapasok sa isip, di ba? May mga kahit pa katwiran natin humanga ka lang, nagandaan ka lang, wala tayong may tatago sa Diyos, mga kapatid. Aminin natin sa hindi, may mga pumapasok diyan na kahalayan, kalaswaan. May mga pantasya dyan sa isipan natin. At yan, mga kapatid, yung ganyang karunungan ay hindi galing sa Panginoon, kundi sa Diablo, kapatid. Ang nakakalungkot na katotohanan po, mga kapatid, na ang ating pong henerasyon ngayon, wala na pong takot sa ating Diyos. Tayo po ay nabubuhay na para po bang walang batas. Marami pong mga nabubungtis ng maaga at marami pong mga gumagawa ng kalapastanganan sa Diyos. Alam niyo po ba na sinabi po sa 2 Timothy chapter 3 verse 1 to 5, yung magiging karakteristik ng mga tao sa huling mga araw ay magiging mapusok. Di ba po? Isa po doon yung nabanggit, magiging mapusok, mapagmataas, mayabang, lovers of pleasure rather than lovers of God. Maibigin daw po ang mga tao sa kanilang mga sarili. Magiging maibigin daw po ang mga tao sa huling mga araw, sa pagnanasa. Ayun po yung nakakalungkot na propesiyang napupulpil po sa ating panahon. Ganun na po yung nakikita natin sa ating mga paligid. Yung mga karakteristik ng mga tao ngayon. Magkakaroon ng mga kahirapan sa huling mga araw at sasama ng sasama ang mga tao. Magre-rebelde na magre-rebelde ang mga tao sa Diyos. So, sa mga nakakapanood po ng video na ito, ikaw na kabataan, ikaw ay magmistulang liwanag sa ating madilim na mundo. Oo, hindi na natin mapipigilan yung kasamaan, paglaganap ng kasamaan. Pero matatapos din ito. Pagbabalik ng ating Panginoon, wawakasan niya na rin ang kasamaan sa mundong ito. Kaya bilang isang kabataan, mga kapatid, sinabi dito, sabi ng salita ng Panginoon, pagsikapan nating maging matuwid, tapat, mapagmahal, at mapayapa, kasama ng mga taong may pusong malinis na tumatawag sa Panginoon. So, bilang mga kabataan, piliin po natin yung mga nakakasama po natin, Sabi po dito, tayo daw po ay sumama sa mga taong may malinis na puso na tumatawag, na marunong tumawag sa ating Panginoon. So bilang mga Kristiyanong kabataan po, ang piliin po natin kasama ay yung mga tao po na may malinis na puso at marunong tumawag sa ating Panginoon. Kasi kapatid, kung yun yung ating sasamahan, lalago tayo sa ating relasyon sa ating Diyos. Lalago tayo sa ating pananampalataya. Lalago tayo sa pag-ibig natin sa Diyos at sa ating kapwa, kapatid, Magiging tayo, magiging rooted tayo sa word ni Lord. Doon tayo sumama sa may mga takot sa Kanya, sa mga taong naglilingkod sa Diyos, sa mga tao na dadaling ka pa lalo sa Panginoon, na lalo ka pang tutulungan na lumago sa pananampalataya, lalo kang iko-correct sa mga maling ginagawa mo. Yan ang samahan natin. Yung kasi natin, mga kapatid, yung circles natin is napaka-importante po ng circles natin. Sa panahon po natin ngayon, napakahirap po makakita ng mga circles na
may takot kay Lord, yung mga nagmamahal kay Lord, yung mga naglilingkod kay Lord. So kung nahirapan ka makahanap ng mga taong sasamahan na ganun, kapatid, ang gusto ng Panginoon, ikaw mismo maging ano ka, maging tindigan mo yung kabanalan ni Lord. Tindigan mo yung pananampalataya mo. Yung kabanalan ni Lord ay panghawakan mo. At instead na ma-influensyahan ka ng iba, kapatid, why not influence them and lead them to Jesus? Kasi di ba sinabi sa Romans 12:21, huwag kayong magpadaig sa masama, bagkus daigin natin ng mabuti ang masama. May precision. So, ayun lang kapatid, bilang isang kabataan, sikapin natin na mamuhay ng may takot at pag-ibig sa ating Panginoon. Dahil sa pamamagitan nun kapatid, ay tutulungan tayo ng Panginoon na umiwas sa lahat ng uri ng kasalanan, sa lahat ng uri ng kasamaan. So kung talagang tayo ay nagmamahal kay Lord kapatid, gagawin natin yung mga bagay na makakapagpalapit palalo ng relasyon natin sa Kanya. At tayo na mismo yung iiwas doon sa mga bagay na nakakapagpalayo ng relasyon natin sa ating Panginoon. Amen? So, ayun lang kapatid, mahal ka ng Panginoon and God bless.